wag po tayong balat sibuyas. Nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses, para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Nagsalita po siya sa media 2 beses at paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin. On the other hand, bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senador Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po tatanong. Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat at ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, na sa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento yung lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla-bla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, kung mag-coordinate kayo sa OSAA. Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako, utang na loob. Huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador?
Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigation. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Alright mga kababayan, no? At reaksyon na natin itong statement or sagot dito ni Senator Marcoleta kanina nung nagmotion nga si Senator Mig Zubiri na burahin or tanggalin yung video presentation ni Senator Amy Marcos doon sa kanyang privilege speech, no, kung saan ay na-offend daw yung mga 11 minority senators, mga kababayan. At ngayon si Senator Marcoleta naman ay kanya pong sinuportahan yung video, no, at sinabi niya doon sa mga kasama nila sa minority senators na wag silang balat sibuyas dahil siya mismo ay na-experience niya yon yung nag-privilege speech si Senator Lacson na may pinakita na doon sa video na may sobre, no, or may inabot daw yatang sobre na may nakalagay 500 at care of Marcoleta. At bagay naman na pinalagan din noon ni Senator Marcoleta, no, kasi pati yung kanyang asawa ay dinamay na dahil sa kanyang pag-iingay nga noon, no, nung habang sila pa yung nasa pwesto, no, sa liderato, si Tito Soto bilang Senate President at si Ping Lacson bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, na ini-urge nga, no, or kinalampag nga sila ni Senator Marcoleta na imbestigahan na or muling buksan yung investigation sa flood control corruption dahil nakatiwangwang, mga kababayan, no, bitin yung hearing na ginawa ni Lacson nga at hindi naman siya pinakinggan at kung ano-ano pang mga issue yung binato sa kanya, mga kababayan, no, at matandaan natin na talagang maingay yung salpukan po nila noong mga nakaraang buwan nga patungkol nga dito. At ito lang naman yung dahilan, no, yung rason ni Senator Marcoleta, no, para kalampagin nga itong si Lacson na imbestigahan yung flood control corruption, pero wala naman pong nangyari, mga kababayan, no. Hindi naman po talaga nakinig si Ping Lacson doon sa panawagan. Hindi lamang po actually si Senator Marcoleta yung may panawagan na mag-imbestiga nga doon sa Senate Blue Ribbon Committee, no, sa flood control corruption. Pati yung mga tao, mga Pilipino ay nanawagan din at talagang nais nilang papanagutin, no, ipakulong, kasuhan yung mga involved dito sa dami-dami ng mga lumalabas na pangalan, mga big names, malaking taong politiko, pero nga mga kababayan, wala namang pong ginawa si Lacson, no? Kaya talagang hindi po maalis sa isipan ng mga taong bayan na mayroong pinagtatakpan dahil yun nga lang hindi po magawa ni Lacson, no? Samantalang dati ay sinasabi natin na anti-corruption champion itong si Lacson, pero bakit ganun? Ngayon ay naiba na ang hangin, no, at hindi na gumalaw, no? Kaya magtataka ka talaga, mga kababayan, dito kay Lacson. Anong meron? Bakit hindi na po siya nagpatawag ng imbestiga? Hindi po pinatawag yung mga 18 Marines, no? Ang bigat ng kanilang mga revelation, no? Nag-deliver ng mga mali-malitang pera doon sa mga bahay ng mga politiko. At bakit si Lacson ay dinidman niya or inignore niya, mga kababayan, bagkos kini-question pa niya yung kredibilidad ng 18 Marines, no? At yung iba pang mga taong nagsiwalat, sila Gutesa, kini-question nila, yun po yung kanilang ginagawa. Bakit kini-question nila yung kredibilidad ng taong nagsalita? Bagkos sana imbestigahan yung sinasabi ng mga taong iyon. Dapat inimbestigahan ni Lacson kung may katotohanan ba yung isiniwalat ng mga taong iyon. Pero baliktad, no? Doon pa lang ay kini-question na agad nila yung kredibilidad ng mga tao, mga kababayan. So makikita mo talaga na baka merong pinagtatakpan nga. At ngayon na natanggal sila sa pwesto, na wala na sila sa liderato, no, or hindi na nila hawak ang liderato ng Senado, wala na si Lacson sa Blue Ribbon Committee, wala na si Tito Soto sa Senate President, ay yung naratibo nila ngayon na ang ingay-ingay nila na gusto doon nilang ibalik yung dangal, ibalik ang integridad ng Senado. At hindi siguro nila naisip na yung panahon nila siguro, or yung panahon nila sira yung dangal ng Senado dahil yung panawagan ng taong bayan nga, yung investigation sa flood control, ay hindi naman nila pinakinggan. So ngayon na may pagkakataon sa pangunguna ni Senate President Cayetano, no, at sa bagong Blue Ribbon Committee Chairwoman na si Senator Pia Cayetano at Vice Chairman pa dito, no, si Senator Marcoleta, at maliwanag na doon na patungo, no, magbubukas na muli ang investigation sa flood control corruption na pinaniwagan ng maraming Pilipino na
pananagutan, accountability doon sa mga taong involved dito sa flood control corruption, no? Sa wakas mapapangalanan na at mapatawag na, mapagharap na, no, itong 18 Marines, sila Saldico, sila Bersamin, sila Romualdez at kung sino-sino pa yung mga pinangalanan ng mga naunang investigation, mga kababayan, na bitin nga dahil inudlot ni Lacson, no, hindi naman po niya itinuloy. So ngayon may pagkakataon na, mga kababayan, na magbabalik ang Blue Ribbon hearing, no, dito sa flood control corruption, at ngayon pa sasabihin ng 11 minority senators na ibabalik nila ang dangal, ibabalik daw nila ang reputasyon, ang integridad ng Senado na nasira. So, di ko alam kung saan sila humugot ng kakapalan ng mukha, no, mga kababayan, na sabihin nila yan na ibalik yung dangal ng Senado. Samantalang sa panahon nila ay hindi naman nila nagagawa yung kung anong tama, no, yung kahilingan ng taong bayan, yung flood control corruption investigation. Pero inupuan lang ni Lacson, mga kababayan. So, ano po masabi nyo dito sa risback ni Senator Marcoleta, mga kababayan, no? Dito kay Ping Lacson at sa iba pang mga minority senators ngayon na maiingay na gusto nilang palitan si Senator Alan Peter Cayetano. Ano po masabi nyo dito? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.